Isa po sa mga sinusubaybayan ngayon sa larangan ng pampalakasan o sports, partikular sa tennis, ay walang iba, gaya ng kilala ng marami sa atin, ay itong si Alex Ayala. Si Ayala ngayon, kung di ako nagkakamali, ay nasa top 30 na sa ranking ng World Tennis. Dito makikita natin ang pagpupunyagi ng batang atletang ito sa kanyang larangan. At napakaganda nito. Walang masama dito. Pero kung sa ganitong larangan, ganun na lamang ang pagpupunyagi, paano pa kung ito ay may kinalaman sa ating kaligtasan? Alam nyo, bilang mga Kristiyano, tayo ay ligtas na. Ito ang katatayuan natin sa Diyos. Wala nang anumang paghahatol ang naghihintay sa mga na kay Kristo Jesus. Bagaman hindi pa ito lubos, subalit ito na ang ating nararanasan, ito ay lulubusin. Pero dahil hindi pa ito lubos, ibig sabihin, hindi pa nangyayari, may inaasahan sa atin, at ito nga ang pinaka-titulo ng ating isolated message ngayon, at yun ay yung pagpupunyagi o ang pagsisikap sa ating kaligtasan. At kaugnay dito, iniimbitahan kong buksan ang inyong mga Biblia sa ikalawang sulat ni Pedro, kabanata 1, ang pinakatutunghayan lamang natin ay talatang 10 hanggang 11, subalit nais kong basahin natin ang hanggang talatang 15. Ikalawang sulat ni Pedro, kabanata 1, mula talatang 10 hanggang 15, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na, at kayo pinapatibay sa katotohanang dumating sa inyo. Inaakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito, ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-aalis ng aking tolda, na gaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon nating si Hesukristo. At sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw, ay inyong maalaala ang mga bagay na ito sa anumang panahon. Ito nga yung pangalawang sulat ni Pedro sa mga mananampalatayang ito, na ayon na rin sa kanyang unang sulat, kabanata 1, talatang 1, ay mga nangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, tinatawag na Asia Minor. At sa panahon na ito, ayon na rin sa pahayag ni Pedro, siya ay malapit ng mamatay. Pero bago yon, dito si Pedro ay nagpapaalala sa huling pagkakataon sa mga mananampalatayang ito. Alam nyo, napakaganda at napakalaki ng puso ng apostol na ito, ng pastor na ito. Siya na minsan nang sumulat, ngunit ngayon ay muling sumusulat para paalalahanan ng mga mananampalatayang ito, ang mga Kristiyanong ito. At ang napakagandang bagay na naisipaalala dito ni Pedro ay walang iba, kundi ang may kinalaman sa kanilang kaligtasan, may kinalaman sa pagkatawag at pagkapili sa kanila ng Panginoon. Ay dito nagkakaroon tayo ng ideya kung gaano kahalaga ang usapin ng kaligtasan sa buhay ng mga Kristiyano. Marahil usapin ang buhay Kristiyano, pero napakahalaga at pasasabi nating sentro ang kaligtasan sa
buhay ng mga mananampalataya. Maalala nyo na maging si Jude ay ito yung kanyang nais isulat sa kanyang mga sinulatan. Kaya lamang dahil may mga nakapasok na mga bulaang guro, ay nagkaroon siya ng pagbabago at yun ay to contend sa kanilang pananampalataya. Pero makikita nyo na nandun yung kanyang hangarin, ang kanyang nais sana ay tinatawag na common salvation. At ganito natin makita kung gaano kahalaga ang usapin ng kaligtasan sa buhay ng mga mananampalataya. Alam nyo, kapag pinag-usapan ng kaligtasan, iyan ay tiyak. Ibig sabihin, makakaasa tayo dito, hindi ito sasala. At yan ang sinabi ko sa aking pambungad. Kaya nga mali ang doktrina, mga turo na nawawala ang kaligtasan. Pero sa kabila nito, gayon na lamang ang pagpapaalala sa kanila ni Pedro na pakatiyakin yung pagkatawag at pagkapili sa kanila ng Panginoon. Tiyak, hindi nawawala ang kaligtasan, pero gayon na lamang ang kanyang pagpapaalala sa bagay na ito. Ito po ang aking mensahe. Ang isang ligtas ay nagpupunyagi sa kanyang kaligtasan bilang pagtitiyak niyon. Ang isang ligtas ay nagpupunyagi o nagsisikap sa kanyang kaligtasan bilang pagtitiyak niyon. Sa mga naunang mga talatang 1 hanggang 4, ipinakita diyan na ang kaligtasan ay ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Pinili sila. Ngunit ipinakita din diyan na meron silang dapat gawin sa kaligtasan na yon. Talatang 5 hanggang sa mga sumusunod. At iyan yung bahagi natin, yan yung responsibilidad natin. Kung iisipin natin, parang isang kabalintunaan na ang isang ligtas ay kailangan pang magpunyagi sa kanyang kaligtasan. Parang ironic yun sa ating mga mananampalataya. Pero yun ang katotohanan. Ngayon, nais kong tingnan natin yung dalawang bagay na may kinalaman sa pagpupunyagi sa kaligtasan. Una, may pagpupunyagi dahil may kaligtasan. May pagpupunyagi dahil may kaligtasan at nais kong bigyan niya ng diin. Pangalawang bagay, may pagtanggap o pag-welcome dahil may pagpupunyagi. May pagtanggap o pag-welcome dahil may pagpupunyagi. So yung unang bagay na nais kong makita natin kung gaano kahalaga ang pagpupunyagi sa kaligtasan, may pagpupunyagi o pagsisikap dahil may kaligtasan. Dito mapapansin nyo na in-address ito ni Pedro sa mga ligtas na. Malinaw yan. Ang sabi niya, mga kapatid, brothers and sisters, ganyan yung kanyang pag-a-address. Pero sa kabila nun, pinagsisikap sila ni Pedro na pakatatagin, pakatiyakin yung kaligtasang yon. Ang kaligtasang nasa sa kanila. Napakaganda ng mga salitang ginamit dito ni Pedro. Muli, sabi kang Ingles, maganda. Therefore, brothers, be all the more diligent. Kung medyo siguro wala kang pagpupursige, ay be all the more diligent to make your calling and election sure. Ay tiyak na, sure na, pero tinitiyak mo pa. Ipinapakita dito na lalo silang magpunyagi. Ngayon, ano ba yung pagpupunyagi o pagsisikap na tinutukoy dito ni Pedro na dapat nilang gawin para sa mga mananampalatayang ito? Ay yan nga po yung binanggit sa mga naunang mga talata. Talatang 5 hanggang sa mga sumusunod, gaya ng kabutihan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis at iba pa. Yan yung mga halimbawa na naisikabit dito ni Pedro sa ating kaligtasan. At ang sinasabi dito sa unang bahagi ng talatang 10, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. For if you do these things, you will never stumble. Magandang sinabi sa ESV, if you practice these qualities,
mapatungkol doon sa mga naunang binanggit, mga quality yon na dapat ay makita sa mga mananampalataya. If you practice these qualities, you will never fall. Meron tumitingin na ito'y pumapatungkol sa nawawalang kaligtasan. Kasi gawin mo itong mga bagay na to, hindi ka raw matitisod. So parang tiningnan nila sa kaligtasan, pero mali yan. Meron din tumitingin na ito'y pumapatungkol sa hindi na pagkakasala ng mga mananampalataya. Ay mali din yon, sapagkat hindi kailanman mangyayari na hindi na tayo magkasala in this side of heaven. Yon ay sa kalubusan na, sa perfection na. So ano ang tinutukoy dito? No, kung gawin daw natin ang mga bagay na ito, ang mga qualities na to, ay hindi na daw tayo matitisod kailanman. Yan ay may kinalaman sa tatamuhin nating kaligtasan sa hinaharap. Gaya ng sabi ko kanina na hindi pa lubos ang ating kaligtasan, lulubusin pa lang. At habang tayo'y nasa ganung kalalagayan, nasa ganito pang kalalagayan, gawin ang mga bagay nito, hindi tayo matitisod kailanman. At yun ay tinatawag na pagpupunyagi. Yun ay dahil may ginagawa tayo sa ating kaligtasan. So ang Kristiyano nagpupunyagi o nagsisikap sa kanyang kaligtasan ay higit na nakatitiyak dito. Parang gustong ipakita dito na dahil meron kang ginagawa sa kaligtasan, yumayabong ang mga qualities sa iyo ay yun yung tila nagiging kumpiyansa mo. Sapagkat kung hindi lumalago ang mga biyayang yun sa iyo, ay ano bang kumpiyansa mo sa iyong kaligtasan? Hindi po pwedeng ganon. Kung ang buhay natin ay taliwas o hindi consistent sa ating ipinapahayag na sinasabi mo ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mananampalataya, tayo mismo ay natitisod, tayo mismo ay nai-stumble, tayo mismo ay nagdududa. Alam nyo ba na hindi natin dapat pagdudahan ang ating kaligtasan? Sapagkat ito ay tiyak, ito ay secured. Yan ang tinatawag na security of believers. At mahalaga yon para sa isang Kristiyano, huwag kang magduda sa iyong kaligtasan, sa kabila marahil ng iyong mga karanasan. Pero dahil walang pagpupunyagi, dahil walang pagsisikap, wala kang ginagawa sa iyong kaligtasan, ikaw mismo ay tila nagdududa sa tiyak mong kaligtasan. Parang baka karating kaya ako sa dulo kasi natitisod ka nga. Sa halip na tuloy-tuloy ka, natitisod ka, ibig sabihin parang napipigilan ka. Ipinapakita dito kung gaano kahalaga para sa isang Kristiyano ang kanyang pamumuhay. Kung paano siya namumuhay bilang isang ligtas, bilang isang Kristiyano. Parang gustong ipakita dito na kung Kristiyano ka, magpaka-Kristiyano ka. Hindi pinag-uusapan dito yung dami ng alam mo sa salita ng Diyos, sa dami ng alam mo sa mga doktrina. Hindi. Hindi masama yan. Mahalaga na tayo lumago sa katotohanan ng salita ng Diyos, pero hindi diyan ang kumpiyansa sa kaligtasan. Merong ganyan na pagtingin. Marami akong alam. Kumpiyansa na siya sa kanyang kaligtasan. Alam niyo, napakahalaga para sa isang Kristiyano na alam niya ang daan ng kaligtasan. At sino ang daan ng kaligtasan? Si Jesucristo lamang, mahalaga yon, pero hindi natatapos doon. Mahalaga na ang biyaya ng kaligtasan na nasa sayo, na nararanasan mo, ay nakikita o lumalago, o nagbubunga sa iyong buhay. At alam nyo, napakahalaga ng ganyang pagkaunawa sa sulat na ito ni Pedro, partikular sa ikalawang niyang sulat na ito. Sapagkat may mga bulaang guro na nagtuturo dito, na ginagawang lisensya ang pagiging Kristiyano para gumawa ng kasalanan. Ginagawang lisensya para mamuhay sila sa kahalayan.
Pero ang sinasabi dito ni Pedro patungkol sa kanila, sila hindi mga tunay na mga Kristiyano. Sila ay mga nakalaan sa kapahamakan. Pansinin niyo ang sinabi sa Kabanata 2, talatang 1 hanggang 3. Ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambahayan, kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. At maraming susunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay lalaitin ang daan ng katotohanan. At sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng pakunwaring salita. Ang hatol sa kanila mula ng una ay hindi maaantala, at ang kanilang kapahamakan ay hindi natutulog. Alam niyo, hindi nakapagtataka kung bakit ganito ang mga bulaang gurong ito. Hindi nakapagtataka kung bakit ganito ang buhay ng mga bulaang gurong ito, walang pagpupunyagi. Bakit hindi nakapagtataka? Yun ay dahil hindi sila ligtas. Hindi sila tunay na binago. Naliwanagan sila ng katotohanan, pero hindi totoo sa kanilang puso. Pero hindi tayo ganon. Kung ang isip ng mga bulaang gurong ito o ng mga hindi ligtas na ito ay sa kasalukuyan lamang, masyadong malapit. Hindi tayo ganito. Tayo ay tumitingin ng mas malayo. Tumitingin tayo sa hinaharap. Tumitingin tayo ng may direksyon. Hindi katulad ng mga bulaang gurong ito kung ano lang kanilang gustong gawin. Kasalanan, kahalayan. Ang buhay Kristiyano ay hindi kung saan bumabaling o kung hindi na lamang saan mabaling. Kung anong gusto niyang gawin, gagawin niya. Hindi ganyan ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano consistent. Dapat consistent. Bagaman kung minsan nalilihis yan, pero babalik yan. Ganun dapat ang mga mananampalataya. Pamilyar tayo sa sport na marathon. Ito'y nag-uumpisa sa medyo mabagal, pero pabilis. At maganda ito sa mga Kristiyano. Bagaman mabagal sa simula, pero bumibilis hanggang hangganan. Bumibilis hanggang dulo. Hindi pa baliktad. Hindi pa atras. Ang hamon ko ay pakatiyakin mo ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong pagpupunyagi dito. Gusto kong idiin at tiyak ang iyong kaligtasan, pero pakatiyakin mo, pakatatagin mo ayon sa lingwahe ni Pedro. Nais kong balikan muli ang mga naunang mga talata bago ang ating teksto, partikular sa talatang 5 hanggang 7. Kung maalala nyo na nagkaroon tayo ng serye dito, at pinamagatan kong itong idagdag sa pananampalataya. Ayon na rin sa salita rin ni Pedro, na yun ang sinabi. At yung tinutukoy doon na idagdag sa pananampalataya yung mga biyaya, graces. At isa sa mga binanggit doon, 7 yun. 7 yung mga biyayang yon. Isa doon ay ang pagiging makadiyos. Sa Greek, Eusebia. Napakaganda pala ng pangalang Eusebia. Godliness. Pagiging godly. At kapag sinabing pagiging makadiyos, may kabanalan. Hindi namumuhay sa kasalanan. At mahalaga yon
bilang pagpupunyagi o pagsisikap sa kaligtasan. Nagkaroon na tayo ng serye doon. Ayoko nang isa-isahin. Yun na lang ang binigyan ko ng diin o ng pansin. Isang biyaya. Godliness. Ang kasunod noon, love. Ang Panginoong Hesus man, nung siya'y nasa lupa, sa kanyang tinatawag na humiliation, pagiging siya'y Diyos na nagkatawang tao, nung siya'y nasa ganong kalalagayan, kasama ng mga makasalanang tao, nagpunyagi din siya. Siya man ay nakibaka sa kasalanan, hindi siya bumigay sa kasalanan. Merong nagsasabi na dahil si Jesus ay Diyos, hindi siya pwedeng magkasala, pero yun ay mali. Ang Panginoong Hesus man ay pwedeng magkasala, pero siya ay nagpunyagi. Malinaw sa Hebrews 4, mga Hebreo 4, talatang 15, sapagkat tayo ay merong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Katulad ng isang karaniwang tao na makasalanan, naranasan ng Panginoong Hesus ang lahat ng uri ng kasalanan. Pero nakibaka siya doon. So mapapansin nyo na maging ang Panginoong Hesus ay nagpunyagi. Nung siya ay nasa lupa at ganito ang inaasahan sa atin. Ang Panginoong Hesus ang pinaka ultimo na modelo ng mga mananampalataya sa bagay na ito. Hindi ko alam kung familiar kayo, lalo na yung marami sa inyo kay Robert Harold Schuller, na nagtatag ng Crystal Cathedral sa California, sa Amerika. Ito ay isang mega church. Literal na kristal. Pinagawa na ganon. Napakalaki. Millions of dollars. Para diretso yung, parang pagkita mo yung kalangitan ay parang lalong ikaw ay nagnanais sa sumamba. Ganon yung kanilang ideya. Ang medyo nakakagulat sa lingkod na ito ng Diyos, matagal siyang nagpasur doon. Hindi ako nagkakamali, more than 50 years. Ang nakakagulat sa kanya, siya pala'y unang na-ordain sa isang Reformed Church sa Amerika. Ibig sabihin ay maayos ang kanyang pagtuturo nung una, maayos ang kanyang pangangaral, pero kalaunan, ito ay lumayo sa salita ng Diyos at isa sa mga popular niyang turo ay wala ng issue ng kasalanan. Wala ng issue ng pagsisisi. Wala ng issue ng sin and repentance sa buhay ng Kristiyano. Ito ay na-psychologize na. Kaya dinaklara sila nila MacArthur and Sproul na hindi na raw siya reformed. At kung wala ng issue ng sin and repentance sa buhay ng Kristiyano, wala na yung pagpupunyagi. Bakit pa siya magpupunyagi? Sapagkat wala nang bigat yung kasalanan. Hindi ko na kailangan magsisi. Pero yun ay mali. So, mahalaga ang pagsisikap sa kaligtasan. Bakit mahalaga ang pagpupunyagi sa kaligtasan? May pagpupunyagi dahil may kaligtasan, at pangalawang bagay, halos pagdidiin ito, may pagtanggap o pag-welcome. Dahil may pagpupunyagi sa talatang 11, sapagkat sa ganitong paraan, for in this way, ano yung paraan na yon? Saan pumapatungkol? Pumapatungkol muli sa pagpupunyagi. Ang sabi ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Masagana. Anong gustong sabihin dyan? Ito po ang mga pangungusap dito ni Pedro ay inihalintulad sa isang atleta na nagwagi sa isang kompetisyon na kung saan ay pagbalik niya sa kanyang sariling bayan ay gayon na lamang siya tinanggap ng kanyang mga kababayan.
Gayon na lamang siya winelcome ng kanyang mga kababayan. Ganito yung larawan na ipinapakita dito. Di ba nakikita natin yan sa mga bansa, kahit sa ating bansa, na kapag ang kanilang isang kababayan ay nagwagi, ay gayon na lamang siya wine-welcome sa kanyang pag-uwi. Nandun yung pagkilala, nandun yung pagpaparangal. Ganito yung larawan na gustong ipakita ni Pedro. So ang Kristiyano nagpupunyagi o nagsisikap sa kanyang kaligtasan ay tiyak na may gantimpala nito. Alam nyo ba na tayo ay nasa kaharian na ng Diyos? Ngayon, nasa kaharian na tayo ni Kristo ngayon, pero hindi pa lubos yung kaharian na yon. Meron pang kahariang darating. Ang sabi nga dyan ay walang hanggang kaharian. At ang sabi dito, masagana daw na ibibigay sa atin ang pagpasok sa kaharian na yon. Pero hindi natatapos ito dito. Papaano at kailan ito mangyayari? Matapos ang pagpupunyagi. Ipinapakita dito na ang buhay Kristiyano ay pakikibaka. Ang buhay Kristiyano ay pakikihamok. Ipinapakita dito na ito ay isang kompetisyon na kailangan mong magwagi. Kaya nadoon yung pagpupunyagi. Ang sabi ni Pablo, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 2 Timothy 4:7. Si Pablo ay nakipaglaban. Katunayan, nakipaglaban siya ng mabuting pakikipaglaban. Kaya ang sabi niya sa Philippians 2 verse 12, work out your salvation with fear and trembling. Nanggaling yan doon sa mga usapin ng mga pagmamataas. Pero pagdating sa talatang 12, ay trabahuhin mo raw ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Yan yung bahagi natin, hindi na yan bahagi ng Diyos. Bahagi na natin na trabahuhin ang ating kaligtasan. Hindi natin sinasabi dito na ito ay sa atin lamang sariling lakas. Hindi. Kaya sinundan niya ni Pablo sa talatang 13 ng Philippians chapter 2, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. So dito mapapansin nyo ang balanse ng salita ng Diyos. Katunayan, yung ganda ng salita ng Diyos. Bagaman ang kaligtasan ay sa Diyos nagmumula, pero binigyan tayo ng tungkulin na trabahuhin yon. At ito ang hindi nauunawa ng ibang mga mananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit may mga kasangkapan ng biyaya o means of grace. Totoo na ang Diyos ang pinagmumula ng biyaya, pero mayroong mga kasangkapan ng biyaya na ginagamit ng Diyos para sa ating kapakanan, para sa ating kabutihan. Hindi po ba napakagandang isipin nun? Na ang Diyos man mismo na pinagmumula ng biyaya ay nagkaloob ng mga kasangkapan para sa atin. Totoo rin ang tinatawag na preservation of God. Pero totoo din ang tinatawag na perseverance of the saints. At dapat nating tanggapin yon. Huwag natin silang pag-awayin. Huwag natin silang pagkontrahin. Yung iba pinagkokontra pa yan. Kung ang Diyos ang nagpipreserba, nag-iingat, bakit kinakailangan pang magpatuloy, magpunyagi ng isang mananampalataya, ayaw na mag-persevere? Yan ang dahilan kung bakit nagbabasa tayo ng Bible. Yan ang dahilan kung bakit tayo nananalangin. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay dumadako sa lugar na to, nagtitipon-tipon para sumamba at makaparinig ng salita ng Diyos. Yan ang mga halimbawa ng mga kasangkapan ng biyaya na kailangan natin para sa ating kaligtasan. Marahil marami yan. Yan lamang yung karaniwan. Pero napakahalaga niyan. Kaya wag tayong
medyo tamad pag araw ng linggo, na parang ayaw natin bumangon. Hindi para sa iyong kapakanan, kapatid. Totoo na lahat tayo napupuyat. Pero ituring mo kung gaano kaganda nun, na merong salita ng Diyos na pwede mong matunghayan. Subukan mo wag nang magbasa ng Bible. Subukan mo wag nang manalangin. Subukan mo wag nang dumako sa bahay-sambahan para sumamba at makapakinig ng salita ng Diyos. Ano mangyayari sa iyo? Katunayan, ang babala ng aklat ng mga Hebreo ay dapat ay magsikap kayo na dumalo. Huwag kayong magpabaya. Ang usapin doon ay dahil totoo ang pagtalikod. Kaya nangyayari sa ibang Kristiyano dahil sa pagpapabaya, lalo na sa mga pagtitipon, fellowship, ay natutuluyan. Nag-a-apostate. At hindi tayo bulag sa bagay na yan, mga kapatid. Sana'y wala nang mangyari pa sa iglesyang ito. Sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang pag-iingat na mayroong pantumalikod. Na sinasabi dito ni Pablo na lalo nilang pagsikapang patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa kanila ng Panginoon. Isang character sa Pilgrim's Progress of John Bunyan ay ang tinawag niyang si Mr. Ready to Halt. Ito yung Kristiyano na kung hindi mo pukpukin, ito yung Kristiyano na kung hindi mo itulak, ay hindi susulong, hindi aabante. Alam nyo, bagaman totoo, tanggap natin na mayroong ganyang mga Kristiyano, mayroong ganyang mga miyembro sa iglesia na pag hindi mo pinukpok, pag hindi mo itinulak, parang ayaw sumulong. Tanggap natin yon. Pero dapat hindi dapat manatiling ganon. Ang hamon ko ay, kung umaasa ka sa tiyak na gantimpala sa hinaharap, ipakita mo iyon sa iyong pagpupunyagi. Huwag kang umasa na ibibigay sa iyo ang masaganang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo kung walang pagpupunyagi. Kung walang pagsisikap, yan ay kabalintunaan. At ito nga ang mali ng mga nangahawakan sa prinsipyo na kung minsan kang naligtas, ligtas ka na. At iyon ay kahit mamuhay sila sa kasalanan. At iyon ay kahit lumublob sila sa kasalanan. Isang malaking pagkakamali yun. Kung ikaw ay isang mananampalataya, mayroong ganyang mga nag-aangkin, mayroong ganyang mga nagsasabi ng mga mananampalataya. Subalit sila'y lipos ng kasalanan. Totoo na tayo mga makasalanan, pero sila ay ganon ang pagtingin. Kahit ako'y magkasala, hindi mawawala ang kaligtasan ko. Hindi ako naniniwala sa ganyang kaisipan. Katunayan, hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mateo 5, talatang 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sa talatang yan, sapat po ba na minsan tayong naligtas, ay ligtas na tayo? Ay nagkakamali po tayo. Sinong kausap dito ng Panginoon? Unang-una ang kanyang mga alagad. Mayroon sa paligid ng mga scribes and Pharisees. Pero unang-una ang kanyang mga alagad ng kanyang audience. Totoo na sila ligtas na, nasa kaharian na ng langit. Pero patuloy silang hinahamon na mamuhay sa katuwiran, na maging higit ang kanilang katuwiran sa mga eskriba at mga pariseyo. Dito makikita natin kung gaano kahirap makapasok sa langit.
Akala niyo po ba ay easy lamang na pumasok sa langit? Hindi. Mateo 5:6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. At itong nais kong ipaalala sa mga wala pa sa kaharian ng langit. Itong gusto kong ipaalala sa mga hindi pa ligtas na narito. Kung sa mga ligtas na, napakahirap pa ring makapasok sa langit. Papaano pa sa isang hindi ligtas? Sana ganito kayo mag-isip. Anong inaasahan mo? Pansinin niyo ang sinabi ni Pedro pa rin sa kanyang unang sulat, Kabanata 4, talatang 18. Kung ang matuwid ay bahagya ng maligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at mga makasalanan? Ipinapakita dito na kailangan mo ding magsika para makapasok sa langit. Totoo na ang kaligtasan ay nasa Diyos at iyon ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngunit meron kang kailangang gawin para maranasan ang kaligtasan na iyon. Ano ang kailangan mong gawin? At iyon ay ang manampalataya kay Jesucristo. Kailangan mong humakbang at kilalanin si Kristo sa iyong buhay. Hindi po pwedeng alam mo lamang ang daan ng kaligtasan. Kailangan mong dumaan doon. Kailangan mong pumasok doon. At yan mismo ang sinabi ng Panginoon sa kanyang pangangaral sa bundok. Mateo 7, talatang 13-14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakatatagpo niyon. Kaya ang apela ko sa mga wala pa sa kaharian ni Kristo, sa'yo na hindi pa ligtas, sana ay pumasok ka sa makipot na pintuan at masikip na daan. At yun ay pumapatungkol kay Jesucristo. Wala kang ibang pwedeng pasukan. Bagaman masikip ang pintuan, makipot ang daan, pero ito ang paghimo ko sa iyo. Huwag mong isipin na ang kipot pala ng pintuan, ang sikip pala ng daan. Hindi. Napakasagana ng pag-anyaya ng Panginoon. Pero nandun nga yung pagpupunyagi, magsikap ka. Isuko mo ang iyong buhay kay Jesucristo. At sa atin naman ang mga ligtas na, sa mga nasa kaharian na ng langit. Sana katulad ng isang atleta na nagwagi sa isang kompetisyon, ganoon tayo i-welcome sa kanyang kaharian, sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sana ay ganun tayo i-welcome sa kalangitan. Nais kong balkan ang karakter na si Mr. Ready to Hold. Dahil daw po walang anumang pag-aari itong si Mr. Ready to Hold liban sa kanyang mga saklay. Pauli-uli nga kaya yun lang ang pag-aari niya, mga saklay. Wala siyang anumang pag-aari kundi ang kanyang mga saklay at mabubuting hangarin. Sinabi niya sa kanyang mga kapwa pilgrim, yun ay dahil pinatawag na siya ng kanyang Panginoon, liliban na siya sa ilog, at inatawag na siya doon sa postman. Ang sabi niya sa kanyang mga kapwa pilgrim na may iwan, ang sabi niya, sa aking anak na susunod,
sa aking mga yapak. Ipinamamana ko ang mga saklay na ito. Kalakip ng 100 mainit na hangarin na siya'y makalakad ng mas mahusay kaysa akin. Napakaganda ng naging hangarin ng karakter na to na si Mr. Ready to Hold. Hindi niya ninais na tularan siya ng iba. Hindi niya sinabi na okay lang na maging tulad ko kayo. Ang mahalaga ay ligtas. Hindi yun ang sinabi niya. Kundi ninais niya na maging mas mahusay sila kaysa kanya. At iyon ang pagpupunyagi. At sana ito yung maging malinaw na mensahe sa atin, sa ating himno na aawitin na bilang tugon, pinamagatang manindigan kay Jesus. Maganda ang sinabi sa kaapat na talata, sa pinakahuling talata, ang sabi dito, manindigan kay Jesus, labay matatapos, ngayon man may digmaan, bukas magdiriwang. Ang magtatagumpay ay kanyang puputungan, kasama niyang maghari, magpawalang hanggan. Bilang tugon, awitin po natin, manindigan kay Jesus. Nalangin po tayo mga kapatid. Tunay po aming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong salita na umailang lang sa amin. Salamat Panginoon sa paalala na dapat naming pakatatagin, pakatiyakin ang pagkatawag at pagkapiling niyo sa amin. Tunay Panginoon na meron kaming mga tungkulin na iniatas niyo sa amin bilang mga mananampalataya, bilang mga ligtas, bilang iyong kinahabagan. Salamat na kami ay tinuturuan niyo ng mga tungkulin, mga gawain na dapat naming gawin bilang sangligtas. Salamat sa liwanag ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa katiyakan ng kaligtasan sa aming Panginoong Jesucristo. At dahil dito kami ay mas may dahilan na magpunyagi sa aming kaligtasan. Hindi kami nagpupunyagi para sa katiyakan nito, kundi nagpupunyagi kami dahil tiyak ang aming kaligtasan. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. At tawa nga ay ganun kami tanggapin sa iyong kaharian na merong lubos na pagtanggap. Panginoon, salamat sa iyong salita, tunay na napakabuti niyo sa amin. Nawa ang aming mga puso ay tunay na inyong pinag-alab at humihingi kami ng iyong tulong, ng iyong awa na magawa namin ang mga bagay nito, O Diyos. Kinikilala namin ang aming mga kahinaan. Kami ay nananatiling makasalanan. Kami kung minsan ay bumabaling sa mga bagay na hindi namin dapat pagtuunan ng pansin bilang mga mananampalataya. Ngunit humingi kami sa iyo ng tulong, Panginoon. Maawa ka sa amin. At hayaan niyo, O Diyos, na maging sa aming mga kasama ngayon, mga bisita na wala pang kaugnayan sa iyo, mga mahal namin sa buhay, nawa, O Diyos, tulungan niyo sila na sila ay magsikap din, magpunyagi para sa kanilang kaligtasan. Salamat na sa kabila ng makipot na pintuan, maliit na daan, ay ganun ka nag-aanyaya sa kanila. Kaya Panginoon, nawa sila man ay maranasan ng biyaya ng kaligtasan kahit sa mga oras na to. Salamat, O Diyos, tunay na pinupuri ka namin.
At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.